Feng Shui na may kinalaman sa painting Feng Shui. Marami nag-message sa akin ano nga ba ang maswerte o mga malas na painting? Ay, ma-display natin, mga binibili natin. Ako po, si Master Hans Kua, ang inyong pinaka-pinagkakatiwalaang gabay at swerte sa atin ay mahilig maglagay, mag-display ng mga painting o kaya mga wall art sa bahay man, sa opisina man, pang regalo man yan. Pero alam nyo ba na may mga painting picture larawan na pwedeng magdala ng swerte? At meron din na mga painting picture larawan na posible naman magdala ng kamalasan. Ngayong araw, pag-usapan natin ang Feng Shui na may kinalaman sa painting. Ano nga ba ang dapat at saan nga ba dapat nilalagay ang painting na to para makaakit tayo ng good luck energy? Unang-una dyan anong klase, anong uri ng mga painting ang mga tinatawag nating lucky, maswerteng mga painting? Ito yung mga painting ng mga nature. May waterfalls, may magandang mountain, may sunrise na nagdadala ng growth, movement, at fresh energy, good luck energy. Yung mga picture naman ng mga bulaklak flowers kagaya ng peony, lotus, mga cherry blossom, ideal yan pang-enhance ng love, ng harmony, ng good name, and reputation, abundance. Ang goldfish, koi fish, o mga birds in flight naman, sumisimbolo ng swerte, prosperity, at freedom. Ang mga tip ni Master Hans, mas maganda kung soft at flowing ang artwork mo. Iwasan ang matitinding mga contrast, may mga tulis na hugis. Ano mga painting naman ang mga dapat nating iwasan? May mga painting na no, hindi swerte, yung mga malungkot, mag-isa lang po, yung abandon, umiiyak, yung mga lugar na may mga lumang bahay, gibang-gibang gusali, mga tag-ulan, umiiyak, madilim. Yung pag nakita mo yung painting, yung mukha pa lang ng tao, malungkot. Pag nakita mo yung vibration sa painting yan may umiiyak. Nagdadala yan ng emotional sadness energy. Yung mga animals na galit, kagaya ng mga tiger na galit, dragon na galit, elepante o mga wolf na naglalaban, maaaring dadala to ng conflict sa bahay. Mga nagsosolo, isang hayop, isang animals lang, tulad ng dapat ng swan, dapat pare sila. Yung koi, isa lang. Yung fish o yung crane, isa lang, dapat pare sila. Hanggang maaari dapat pair para magkaroon ng mag-asawa o mag-partner sa business. Mga painting ng mga barko na binabagyo, hindi yan swerte. Nakita ako sa mga client ganyan nagdadala yan ng bad news. Yung mga barko na parang tataob na, hindi maganda. Yung mga nude painting ng mga figurines, mga seductive, iwasan natin maglagay ng mga picture na sexy. Ay, misis ko sexy. O ako mismo sexy. Ako mismo yung nude picture na to, gusto ko i-display. Alam nyo ba, ang pag-display ng mga nude picture, kahit ikaw mismo o sexy picture, mga sculpture na to, ay hindi magandang ilagay sa bahay dahil ito'y posible magdala ng tinatawag nating separation problem in marriage. Yun ang mga dapat nating iwasan. Mga nude paintings o mga figurines na seductive, iwasan ilagay ito sa sala, sa opisina, o sa dining room. Mga lugar na dapat family friendly. Ilagay sa tamang private areas na para sa personal art collections. Kung may painting ka na nag-iisang puno sa gitna ng bagyo, i-consider mo nang tanggalin, ipalitan na yan. Nag-iimbita to ng isolation at stress. Isa pang painting na dapat iwasan saan nga ba dapat ilagay ang mga paintings? Sa east direction maganda kung sunrise, kagaya nature, mga family theme na painting sa east direction. Ito ang direction kasi ng good health, ito direction ng growth. Kung south direction naman, yan ay art na to, yung mga bright, maliliwanag, kagaya ng bird, fire, red tones. Itong energy dito ay nagdadala naman south ng fame at recognition. Kung north naman, ang area to maglagay dyan ng mga water scenes, kagaya ng waterfall, flowing rivers, posible magdala ng career luck. Iwasan maglagay ng malungkot o madilim na painting sa northwest at southwest direction. Dahil northwest, nandiyan ang father figure, mentor, at ang southwest, nandiyan ang mother figure o love. Kaya dapat positive at warm ang energy sa northwest at southwest. Bigyan ang intensyon ng artwork mo. Huwag lang basta maglagay ng mga painting. Kausapin mo yung painting na to. I-feel mo. Ikaw, sabihin mo itong painting na to, ikaw ay paalaala ng kagandahan, kasaganahan, at payapang isipan.
dalhin mo ng swerte sa space na ito. At tuwing lilinisin itong painting na ito, hipan ng dahan-dahan para tanggalin ang mga stagnant na energy. Mga kahanswerte, tandaan nyo ang mga sining, mga arts sa buhay at ang buhay na to ay may energy. Kaya maging maingat tayo sa mga pinipiling painting natin dahil ang bawat picture sa painting natin ay parang pintuan ng energy ng tahanan, ng bahay, ng opisina. Maglagay ng mga painting likhang sining na nagpapasaya sa puso mo, nagpapagaang ng damdamin at nag-aangat ng iyong mga paningin. Dahil kapag magaan ang loob, doon pumapasok ang tunay na swerte. Ako po, si Master Hans Kua. Napakadami ko mga paintings dito sa Lucky Charm Store ko. Kung gusto mo ng isang successful, maganda, prosperous, healthy, at maswerteng painting, make sure mo na mga kahanswerte na i-message ako para ako mismo ang mag-bless, mag-cleanse at mga painting na to, ako mismo ang mag-recommend sa inyo. O paano? Kung sure painting ito, maraming nag-request niyan, kaya ginawa ko tong video na to. Like, share, at comment. Salamat po.